Kamusta po? Ako si Cesar Evangelista Buendia, dating namumuhay bilang isang bakla, pero binago ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ako na isang film director na gumagawa ng mga pelikula para sa kalwalatian ng Panginoong Diyos. Sa grasya ng Panginoon, binago niya ako at ngayon hindi na ako nabubuhay bilang isang bakla. Bagkus ay sumusunod na sa mga plano at tagubilin ng Diyos para sa aking buhay. Baka yung iba sa inyo ay makaalala sa akin sa YouTube video ng patotoo ng aking buhay na pinamagatang Pinanganak Ka Bang Bakla? Sa dokumentaryong iyon, ikinwento ko ng buong detalye kung paano ako nilinlang ng kalaban papunta sa kamunduhan at kung paano rin ako ibinalik ng Diyos Ama sa kanyang orihinal na disenyo para sa buhay na ibinigay niya sa akin. Baka naalala rin po niyo ako sa mga hearing sa Senado at sa Kongreso tungkol sa SOGI Bill, kung saan ako nagkwento tungkol sa ginawa ng Diyos sa aking buhay. Doon ako nakipagtalo sa mga nagsusulong ng SOGI Bill. Pagtapos kong lumabas sa Senado at Kongreso, maraming kumontak sa akin na mga taong may kaparehang karanasan tulad ko. Nalaman ko tuloy na marami rin palang katulad ko na nakaranas ng mga himala na ginagawa ng ating Panginoon sa iba't ibang sulok ng ating bayan. Marami palang mga kwentong nagsusulputan galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May isang gay na laging nananalo sa beauty pageants. Alam niyo ba ngayon ay misyonary na siya ni Lord? Meron din namang dating transgender na naninilbihan bilang isang sex worker. Pero ngayon, may asawa na at mga anak at misyonaryo na siya para kay Lord. Meron din worship leader sa church na naligaw ng landas at nagkaroon ng HIV. Pero dahil sa himala ng Panginoon, gumaling siya sa HIV. Hindi kami makapaniwala sa mga nabalitaan naming mga himalang ito. Kung kaya kinailangan naming makilala sila ng personal para malaman namin kung totoo nga ba ang kanilang mga kwento. Dinayo namin ang mga malalayong lugar hanggang sa nahanap namin sila, nakausap, nakaniig, pati ang kanilang mga mahal sa buhay. At doon ay nalaman namin ang kanilang mga lihim na buhay. Tulad ng buhay ni Marlon. Ako po si Marlon Solomon Amutin. Simula po nung nagkaisip po ako, natatandaan ko po, nung ako po ay kinder pa po, nag-start po. Akala ko nung kinder ako ay mayaman pang buhay namin, masagana po kasi ang tatay ko po noon is nasa Korea. Ang reason daw po kaya pumunta sa abroad ang tatay ko is para mabago yung tatay ko kasi pag nakakainom po kasi ang tatay ko noon is nananakit siya, nambubugbog siya. Kaya nung dumating po yung tatay ko, doon na po nag-start ang kalbaryo ng buhay namin dahil yun nga po, lahat ng mga pundaran niya at hindi na po siya bumalik ng Korea noon. Lahat po ng pundar ng tatay ko is nawala lahat dahil nga po ang tatay ko ay talaga namang nalulung po sa sugal. At habang lumalaki po ako, doon ko nakita na sinasaktan ng tatay ko yung mama ko. And habang tumatagal po, sabi ko, pumasok sa isip ko talaga na paglalaki ako, magiganti ako sa tatay ko. Hindi po siya doon nagpursige na pag-aralin ako hanggang sa sarili ko lang lahat nga hindi siya naging mabuting ama sa amin. And habang lumalaki po ako, that time, naghiwalay po ulit ang aking mga magulang, which is iniwan na po ako ng aking ina sa poder ng aking ama. And ang ginawa po ng mama ko ay dalawa kong kapatid na babae. Iniwan po, ako lang po ang naiwan. At ang nagpalaki po sa akin ay yung lola ko. Habang lumalaki po ako, napansin po ng aming teacher kasi every time po na merong may mga event po sa school, nakitaan po nila kasi ako na medyo magaling daw po akong sumayaw, lambutin po ako. Doon po nag-start na parang sabi nila, bakla ako, bakla ako, bakla ako.
Sa sarili ko naman po nung una talaga, question ko kasi nung habang lumalaki po ako, parang naalala ko talaga, kinukuha ko yung palda ng ate ko noon, tapos nilalagay ko siya dito sa ulo, and then tumitingin ako sa salamin na feeling ko babae ako. Mga nasa grade 4 na po ako noon that time. Hindi ko na po napagpatuloy yung aking pag-aaral. May isang dahil yung tatay ko nga po, dahil sa hirap ng buhay, hindi na po siya bumalik ng Korea. Lagi na lang po siyang pag umuwi siya, lasing, ganoon, dahil wala na rin yung nanay ko. Hanggang sa nung namatay na po yung lola ko, ako na po mismo ang nagpalaki sa sarili ko. Ako nakitira sa mga barkada. Mahirap bilang isang sa akin na gutom ako na yung bang gusto ko mag-aral, ang dami kong gusto. Hindi ko po nagawa. Hindi na po ako nag-aral that time. Dahil nung lumaki na rin po ako, nagpahaba na rin po ako ng aking buhok. Meron po yung time noon na naalala ko nung sumakay po kami ng bus, nakasama ko yung tatay ko noon. Pumunta kami sa Manila. Dahil nga sa hirap ng buhay, sabi ng uncle ko nung pauwi na po kami, pinagbabayad po ako sa bus noon. At sinisingil po yung uncle ko. Ang sabi ng uncle ko, in front sa tatay ko, sabi niya, wala nang mga magulang yan, patay na, sana malibre na lang siya. In front sa akin na narinig ko. Doon ko, sabi ko, kailangan ko mabuhay sa sarili ko kasi tatay ko nga, diba, sabi ng uncle ko na patay na, nakita ko na walang concern. And doon na po nag-start na gusto ko rin pong kumita ng pera. At yun, para po matustusan ko yung aking mga bisyo, pumasok po ako bilang iyaya, katulong, kung kani-kanino po. And then, nung kumita na po ako ng pera, nag-start na rin po akong uminom ng mga pills, gano'n, para daw mas maging babae yung katawan mo, para tumubo yung suso mo. Po, ang feeling ko sa sarili ko, maging isang tunay na babae. At habang tumatagal, parang kinukulang po yung kinikita ko doon sa mga nasa around 18 o 19 years old na po ako noon bilang isang katulong. Parang ang liit-liit po ng tingin ko sa sarili ko kasi ang dami mga bakla, mga gay na na ang gaganda ng work nila, nasa parlor sila, nasa salon sila, which is ako, may itsura ka, bakit? Yun pang sabi na sa akin, bakit katulong ka, yaya ka? Parang nanilit po ako sa sarili ko, and yun po yung time na umakyat po ako ng Baguio City. May nagsabi po sa akin na bakit hindi mo subukang mag-apply sa ibang trabaho. Sinubukan ko pong mag-pedicure, mag-manicure. Talagang hindi po talaga yun yung linya ko kasi talagang hindi ko po alam, pasmado po talaga siguro yung kamay ko sa paggugupit. After po noon, hinanap ko po yung sarili ko. Sabi ko, ang pangarap ko na lang siguro mga ibang bansa. Parang ganun po. Pero hindi po ako pinagkalooban ng mga ibang bansa para kumita ng pera. Yun po yung nag-apply na po ako sa mga bar. At yun na nga po, nung una ko pong pag-apply sa isang bar ay natanggap naman po ako. Ang trabaho ko po nung una doon ay waitress. Ganun po, tagahugas. Hanggang sa nakitaan po ako na masipag, at yung amo ko, sinubukan niyo po akong mag-try na maghawak ng pera, and napagkatiwalaan po niya ako. Hanggang sa every time po noon na yung amo ko umuwi, nakikita niya na nakaya kong i-manage, na kahit pag minsan sa bar magulo, nakakaya ko po, mas kumita, mas lumaki na po yung kita ko, at doon na rin po ako nanlalaki, mga tipong ganun po. Pero the way na nanlalaki po ako, nasanay po kasi ako noon na sa bar kasi kami yung binabayaran bilang parang hostess na rin po ganun. Habang tumatagal po, nalaman ko yung kalakaran doon, and every time na may mga matanda, pinapatulan ko yon, nagpapaalam po ako sa amo ko, nagpapalabas ako para gamitin nila ako kung saan sa hotel inn. And then doon po ako kumita talaga. Na habang tumatagal po ako sa bar ay doon ko po natutunan lahat ng mga gawaing hindi maganda. At habang tumatagal po noon, naging close friend ko po at naging ka-workmate ko po si Jennifer Ann. Umalis na po ako doon sa bar na pinagtatrabahuan ko kasi nga nag-apply po ako doon sa kabilang kung saan sila na nagtatrabaho noon. Nagsama po kami sa isang trabaho. And nataon po noon na nung tumagal po kami sa isang bar, sa isang amo po namin,
nag-stop po yung, umalis po kami sa trabaho namin, nag-stop po na magsama kami sa isang bar ulit. After po matagal, bumalik pa rin po ako sa pagiging isang katulong. Parang sabi ko, habang tumatagal, ganun lang po yung way ng aking buhay noon. Sa bar, pagiging katulong, yun lang po. Tapos time, lalaki, pag nagkakaroon pa ako ng pera, umuwi ako dito sa amin, dito sa Dagupan, dahil malapit nga po kami sa dagat. Doon po kami rumarampa, gabi-gabi. Hindi po ako nasasatisfied na makipagtalik sa kapwa lalaki. Na isa lang, kailangan paramihan kami noon eh. At ako ang reyna-reyna noon na andyan na si Shane kasi screen name ko po noon Shane. Nakikipagtalik ako sa isang gabi ng 7 gabi-gabi yan hanggang sa maubos yung pera ko. Marami na akong nakarelasyon na lalaki, nakarelasyon na hindi ko na po mabilang. May Koreano, may Amerikano. Akala ko yung napapanood ko noon sa pelikula na pag may bakla na nakapagrelasyon ng isang foreigner tapos magiging maayos na yung buhay. Hindi pala ganoon. Hindi pa rin nag-click para sa akin. Yun po yung time na nasa dagat ako na every time pag nalalasing talaga ako, marami na akong katanungan sa Diyos dahil yung nahihirapan na ako, paulit-ulit na lang yung buhay ko. Parang yung panahon na yun, parang gusto parang may kasama na rin pagbungura dahil may hawak akong alak noon, bote ng alak. Binabato ko noon sa dagat. Sabi ko, totoo ka ba? Totoo ka bang Diyos? Dahil yung hirap ng buhay, parang sabi ko paulit-ulit na sabi ko, simula sa tatay ko, pag naisip ko, parang gano'n, bakit hindi naging maayos at hindi maganda yung buhay ko? Sinabi ko sa kanya, kung totoo kang Diyos, baguhin mo ako. Gusto ko, isang araw gigising na lang ako na babae na yung gusto ko at hindi na kapwa ko lalaki. Tumawag po yung isang ka-workmate namin noon. Sabi niya, tinawagan po niya ako. Sabi niya, gusto mo bang mag-manage ng bar? Sabi niya, opo, gusto ko kasi wala na po akong work, wala akong kapera-pera. Ang sabi niya, maghanap ka ng makakasama mo. Which is, nung tinawagan ko po, ang available po talaga sa dinami-dami ng naging ka-workmate kung tinawagan ko. And siya po ang naging nakasama ko. Nag-manage po kami ng bar doon sa Luacan Airport, sa Baguio po. And kami po isa pong bubong yung tinitirahan namin, gano'n. Nung nagsama po kami, wala naman po sa akin yun, wala naman po talaga sa akin. Hindi ako in love sa kanya kasi ganun nga ako. Tagal po, parang nagiging overprotective po siya sa akin or sadya lang na natatakot siya na pag sumasama ako sa lalaki, sinasabi ko sa kanya, alis na muna ako kasi natatakot siya kasi medyo liblib po kasi doon sa Luacan Airport. Siguro natatakot siya na baka merong mangyari sa akin kasi nga dadalawa lang kami lang doon. Nung tumatagal po kasi parang pag may mga lalaki, kainom na kaming dalawa. Every time na may lumalapit sa akin na lalaki noon, nagagalit siya palagi na parang sinasabunutan niya ako, nagsasabunutan kaming dalawa. Ano ba? Parang ganun lang po yung nangyayari. Marami kaming mga customer noon na nanliligaw. No? Merong mga lalaki noon na tinawag pa nga ako sa isang van, binuksan yung part ng may sasakyan sa upuan talaga, pinakitang ganun, daming pera, libo-libo. Sabi niya, gagawa ako ng paraan para sumama yung friend ko, ka-workmate ko siya, para lang, bibigyan ako ng malaking pera at bibigyan din si Jen. Pero nung sinabi ko kay Jen, doon ako nagulat sa kanya na hindi siya ganung tao, na hindi sa pera o sa anumang dahil yun na nga, naging na-develop yung trust ko sa kanya. Grabe tong babaeng to, nag-work siya sa bar pero ayaw niya ng mga ganon. Tipong kung ano yung sinasahod lang niya na pinagkakaloob ng amo namin, parang yun lang talaga. Parang ayaw niyang gumawa ng mali. Doon na nga po, mas lumaki na po yung kita ko. Every time po na sumasahod ako noon ng paluwagan, nagpapasama ako doon sa workmate ko, magpa-inject ng boobs, magpa-inject ng collagen. Ito nga po siya ngayon. Ayun, kasama ko siya noon. Nakatatlong session po ako noon, which is mga around 45,000 kasi 15,000 po kada session. Nag-nightlife po kami sa city, doon po sa Baguio talaga. Tapos yun, nightlife parang ganyan, disco-disco. Tapos may na-meet po ako doong isang lalaki. Tapos yun, iniwan ko yung si Jen, na ka-workmate ko. Iniwan ko siya.
And then that time, sabi ko nagpaalam ako kasi alam niya na niya naman lalaki ako. Pagdating ko talagang inaway-away niya ako. Nakita nung regular customer namin na bakit ka ba nagagalit? Bakit ka ba nagagalit na every time na sumasama si Shane sa lalaki, bakit ka nagagalit? Bakit? Gusto mo ba siya? Doon nag-start. Bakit gusto mo ba siya? Parang sabi ko, oo nga. Bakit parang every time na lang na ano? Bakit gusto? Siyempre, bakla si Shane. Ang gusto niya ng lalaki. Bakit gusto mo? Yung tanong nung customer namin na nag-treat sa amin, napatay kay Jen. Yun na yung sinabi sa akin din nung taon. Sabi niya, oh, lalaki ka pa rin kasi, pagbigyan mo na yan kasi. Parang ginanon po ako, dinaan lang sa biro. Pero wala sa isip ko na ganon. Hanggang nadaan po kami sa inom-inom. Sobrang kalasingan po namin. Then pag uwi po namin, kami nga pong magkasama doon sa bahay. Nung pag uwi namin, parang hindi ko alam. Bigla na lang bumilis yung tibok ng puso ko. Parang doon na may nangyari na sa amin. Nung time na yun, parang ang nag-sick-in yung sabi ko, bakit hindi mo pagbigyan? Parang yun po yung first time na may makikipagtalik ako sa babae. That time, ayun na nga, nung may nangyari sa amin, parang wala. Siyempre, lulong na lulong kami sa kalasingan. And dun medyo namulat ako, parang sabi ko, anong nangyari? Ba't ako hubad-hubad siya? Parang, hindi. Nakakatawa yung eksena yun dahil talaga sabi ko, anong ginawa mo sa akin? Umiiyak ako. Parang ako yung nirape niya. Then nasa sulok na rin din siya umiiyak. Then, nung may nangyari sa amin, babaeng-babae pa rin po ako. Yun yung first time na parang sabi ko, siguro sa kalasingan ko or ewan po, hindi ko maunawaan. Mahaba pa ang aking buhok, nagmi-miniskirt pa rin ako. Nandun pa rin kami, nag-work pa rin po kami sa bar that time. And then, nung nangyari yun, parang naging umiyak kaming dalawa. Tapos nung mas-masang kami nakatulog kami, parang nagpatay Malaysia na lang po kami that time. Parang walang nangyari. Nung una pong may nangyari sa amin ng ka-workmate ko na si Jen, yun po yung first time ko talaga na may magalaw na babae. Kasi, to be honest, nung tumagal, nung first time, hindi ko rin parang ganun nga dahil hindi ko pa alam. First time lang. And ayun. And every time na nag-duty na kami, ganun yung eksena, syempre, na-attract pa rin ako sa kapwa ko lalaki kasi nga bading pa din ako. Mas naging grabe na, nung may nangyari po na sa amin, talagang grabe na yung selos. Meron ng impact talaga. Kung dati-dati nung walang nangyari sa amin, yung care lang noon na nagagalit siya pag nanlalaki ako. Pero nung nanlalaki na ako at may nangyari sa amin, yung first time na may nangyari sa amin, kaya na niyang kunin yung yung bote para ihampas sa akin. Parang gano'n. At hampasin yung lalaki. Siyempre, sasama pa rin ako sa lalaki kasi lalakero ako. Parang wala lang sa akin yung nangyari sa amin is nothing. Nagsasabunutan kami, para kaming tanga. Pag nagsiselos siya, binabawian ko siya. Pag sinasaktan niya ako, sinasaktan ko rin siya. Dumating po sa punto na every time na nasosobrahan namin sa kalasingan, may nangyayari na po sa amin. Kasi nga, isa lang yung kwarto namin na tinutulugan. Pagkatapos ng trabaho namin, sasarado na namin, mag-close na kami ng bar, lasing na lasing kami, kaming dalawa lang magkasama. Ayun na po, naging parang nakagawian lang namin na gawin. Parang wala lang friends with benefits. Parang ganun lang, pero wala kaming tamang relasyon, wala kaming tamang landas. Kung hindi niya ginagawa dati, ginagawa na niya. Yung tipong pag nakikipaghalikan ako sa lalaki, kung ano yung gagawin ko, gagawin din niya dun sa katabi niya. Doon po nag-start na parang sabi ko, parang nagsiselos na rin po ako that time. Parang may pagtingin ako kay Jen. Dumating po sa punto noon na talagang grabe si Lord na ano po, kasi residential yung pinag-workan namin sa Luwakan. Nagkaisa po yung mga resident doon na kailangan ipasara yung bar. Kasi nga bawal talaga kahit anong ginawa ng boss namin. Pinaglaban niya, mas mga soundproofing para wala pa din talagang pinasara. So nawalan po kami ng work na dalawa. Kailangan po namin umuwi ulit dito sa Dagupan dahil taga Dagupan pa ako. So nag-stop po kami, hindi po kami nagsama. And then yung time na po yun, umuwi po siya sa kanila and umuwi ako dito. Parang nagkaroon ako ng parang sabi ko parang kulang yung buhay ko pag wala na si Jen. Yung ganon. Na sabi ko, magsama kami dito, At
tinawagan ko siya, sabi ko, gusto mo ba na magsama tayo? Kasi parang feeling din niya, ayaw na niya kaming, siguro sa sarili niya, ayaw na rin kaming maghiwalay. Kasi nung isang sabi ko lang po noon, napunta ka dito sa bahay, dito na lang muna tayo, pansamantala habang walang trabaho. And pumayag po siya agad. Yun na nga, nung nag-start na kami dito, hindi na po kami nagtrabaho sa bar. Nag-start po kami na mamuhunan, magnegosyo ng barbecue at saka halo-halo. Doon po kami nag-start hanggang sa meron nang nangyayari sa amin. Every time ganun, kasi nandito na kami sa bahay, hindi pa ganito kaganda yung bahay namin, parang kulungan lang ng manok. Dahil nga, mahirap po yung buhay ko, sa totoo lang, hindi ko po alam kung ano nakita nga niya sa akin, bakit niya gustong sumama sa akin, dahil ang parents ko naman po ay talagang mahirap talaga, wala kaming kaya. And yun, nag-click naman po yung yung business namin. Then dumating po yung punto na nabundes ko na talaga siya. Sinabi ko sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, dahil natakot na po ako kasi magiging ama na ako. Mahaba pa rin po ang buhok ko no that time, mahaba pa rin po yung buhok ko. Yung mga kapitbahay namin, hindi sila naniniwala, baka nabuntis lang yan ng ibang lalaki, parang inaako ko lang daw, pati lahat ng pamilya ko, dahil wala po talagang mag-expect na mababago talaga ako. Pero alam ko sa sarili ko, dahil nga hindi pa buntis yung asawa ko nung pumunta siya dito, at ako lang naman talaga nakakagalaw sa kanya, alam ko talaga sa sarili ko, at alam naming dalawa na ako talaga ang tatay nung dinadala niya. At nagkaroon na pa ako ng takot. Yung nagtanong lang ako kay Lord na parang, tama ba itong nangyayari sa akin? Gusto ko isang araw, babae nang gusto ko, ito na ba yun? Natatakot po ako kasi paano ko bubuhayin? Sabi ko po, nung una nga, na hindi ako marunong mag-pedicure, mag-gupit. Paano ko bubuhayin yung anak ko? Paano ko bubuo ng pamilya? Mahirap kami. Paano? Alangan na. Sabi ko, lalaki yung anak ko, nasa bar ako, pukpuk ako, hostess ako. Anong buhay namin? Nung buntis na yung asawa ko, siguro mga 2 buwan, meron yung time talaga, andun na nakikipag-usap ako kay Lord, pero hindi ganun yung intact ng relasyon ko kay sa Panginoon. Pag minsan nahuhumaling pa rin ako sa lalaki, minsan iniiwan ko siya dito, na nalalaki pa rin ako. Tapos pagdating niya, nandito pa rin siya, umiyak siya, iniintay niya ako hanggang madaling araw. Tapos doon na ako, parang sabi ko, naku po, napakabobo ko, napakatanga ko, kasi parang sinasaktan ko siya, ganun din yung anak ko. Tapos yun, so kailangan ko nang magbago. Sabi ko, Lord, kinausap ko na si Lord, tulungan mo ako. Kung ito yung will mo sa akin, tulungan mo ako. Yun na, gumising pa ako na hindi ako nagpaalam sa asawa ko, magpapagupit na ako, magpapakalalaki ako. Hindi ko alam kung paano mag-umpisa, pero ang una, syempre, magpapagupit para maging lalaki sa panlabas. Pero yung sa loob, nahihirapan, may struggle pa rin. Bading pa rin, parang malamlambutin pa rin. Pero yun. Nung pagdating ko, nung gupit na ako dito sa bahay, ayun na, lahat ng mga kapitbahay namin, para nang dinubog na kami, tomboy na daw ako. Parang hindi sila naniniwala, grabing tao noon. Parang hindi sila naniniwala nung nagpagupit ako. Kasi nga talagang 101% talagang bading na bading. Bading po talaga ako, pusong babae sa katawan ng lalaki. Tapos yun, may diretso pa rin yung po namin noon, yung pagbabarbecue namin. Doon kumukuha kami ng income, which is talaga napakabuti na Lord. Talagang yung tanong ko lang, wala akong tamang relasyon. Sabi ko, tulungan mo ako, paano ako magkakaroon, paano ko mabubuhay yung pamilya ko. Then yung start na yung negosyo namin na yun, nag-boom talaga siya. Sumali kami sa mga paluwagan, nakapag-ipon kami. And one time, habang nagbabarbecue po kami, may dumaan po na 2 matandang babae, malapit lang po sa amin. In-invite po nila ako na pumunta sa church. Pumunta ka doon. Parang doon na nag-start na parang sabi ko, yung puso ko, gutom na gutom ako. Gusto ko makarinig. Paano bang pakikipagrelasyon kay Lord? Ayun, invite po ako sa isang church, and then nakarinig ako ng salita ni Lord. Then yun na talaga. Doon na talaga. Gusto kong bumili ng Bible. Gusto kong basahin. Gusto kong mabago yung buhay ko. At yun nga, habang tumatagal nung nakikilala ko si Lord, nagkaroon ako ng tamang relasyon, kinilala ko siya bilang siyang aking Diyos, Panginoon, Harit, nagkapagligtas. Kasi sabi ko, napakapagkasalanan kong tao, na meron palang isang Diyos na magpapabago at magpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Na sabi ko, Lord, ito pala, na pwede pala. Sabi ko noon, parang minumura pa kita noon. Sabi ko na, totoo ka ba? Totoo pala na mayroong isang Diyos na tunay na nagmamahal at babago sa buhay natin. Bilang ako, napakahirap. Kasi sabi ko, to be honest po, yung pagiging isang bakla, pagiging isang transgender, walang gamot na pwedeng bilhin na makakapagpabago. Dahil ugat, loob, damdamin, utak, puso kang babae.
Pero nung nakilala kong Panginoon, grabe talaga. Parang sarap. Sabi ko, Lord, sana noon pa. Kaya yung pasasalamat ko po, ayun po. Unti-unting naging maayos po ang lahat. Yung relasyon ko kay Lord, unti-unting naging maayos. Yung asawa ko, kumilala sa Panginoon. Mga anak ko, nagagamit na ngayon sa church. Nag-share ng mga salita ni Lord. At ito pa po, yung hirap ng buhay namin. Naging nakapag-provide kami. Meron na kaming negosyo ngayon. Yung mga appliances, aircon, mga ganun yung tipo. Sabi ko, pag mag-abroad lang siguro ako, mananalo ng loto, makabili ng mga ganung bagay. Pero pag na-kay Lord ka pala, pwede pala yun na lahat ng mga bagay na imposible, magiging posible. Yun nga po, yung pagiging pagbabago ko, pinanghawakan ko po. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kapag ang isang tao ay nakapag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao sa halip, pinalitan na ito ng bago. Ang Diyos ang lahat ng gumawa ng ito, kaya wala pa pong ibang pasasalamatan, walang ibang bida, walang ibang nagpabago ng buhay ko, kundi ang ating Panginoon. Kaya ang aking pasasalamat sa Kanya po. At sabi nga po sa Matthew 19:26 na with God all things are possible. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Basta manalig po tayo at sumampalataya, tanggapin natin siya bilang siyang ating Panginoon, Diyos, Hari at Tagapagligtas. At ngayon, masaya po kami nagsasama. Marami pa rin po problema, marami pa rin pagsubok. Pero sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya papahintulutan na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Sa halip, bibigyan niya tayo ng lakas at pagkakataon para malampasan ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Kasama ko ngayon ang asawa ko. Marami pa rin struggle, pero sa awat habag ng Diyos na pagtatagumpayan po namin, ang naging daily lifestyle po namin is na hindi namin dati ginagawa. Gigising kami ng madaling araw, magpipray kami buong pamilya bago matulog, bago kumain, ilang beses magpray yung hindi mo na mabibilang. Kaya napakasarap po talagang mabuhay Kristiyano. Mahirap, pero ang sarap ng pakiramdam dahil meron kang peace of mind, meron kang kapayapaan na akala mo yung mga bagay na hindi kayang gawin ay ibibigay pagkakaloob ni Lord dahil siya ang tunay at buhay na pag-asa. Ako po si Marlon Solomon Amutin, isa pong former certified transgender woman noon, binago ng Panginoon, ngayon isa na pong super daddy ngayon. Sa habag at pagmamahal po ng ating Panginoon, ako po ay binago niya at pinagkalooban po niya ako ng isang asawa at kasal po kami. At ito po ang patunay noong August 11, 2018. Ayan, napakabuti po ng ating Panginoon sa aking buhay. Ayan, pinapakilala ko nga po pala sa inyo ang aking panganay na anak, si MJ Samuel D. Amutin. Ayan. At napakapalad ko po sa ating Panginoon ay dahil nga po sa marami po siyang achievement sa school. Dahil wala naman pong ibang nagbigay ng kanyang wisdom at saka talino kundi si Lord lamang. And, ayan, magpakilala ka na. Ako po si MJ Samuel D. Amutin, anak ng transgender woman noon, binago ng Panginoon, isa ng super daddy na ngayon. Ako po ay 10 taong nagulang po. Ito pong mga medal nito ay ginawa ko po yung best ko para mapasaya ang aking mga magulang. Yung tinutokso po ako ng mga kaklase ko, ang sinasabi ko na lang po, kahit na maging bakla man yung tatay ko, binago naman siya ni Lord. Happy po ako dahil nabuo po ako bilang anak nilang dalawa. Sana wish ko na magkaroon pa ng panghabang-habang buhay ang aking mga magulang. I love you so much. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Paano malalaman kung ikaw pa ba'y nandyan? Kahit na lahat sila, bigla na lang akong iniwan.
Paano mapapatid ang pag-ibig mong hatid kung ang mundong mapanakit? Ginawa akong manhid, paranas ng pagmamahal. Nahahanap-hanapin ko, nais kong maramdaman ika'y totoo. At ikaw nga ay tumating, binago mong lahat sa akin. Lumbay ko ay pinawi mo. Hindi ko kayang arukin, namatay ka para sa akin. Ang iyong buhay inalay mo, dakila ang pag-ibig mo. Oh, dakila ang pag-ibig mo. Dati sa buhay ko, ako lang ang nasusunod at di kita pinapansin. Di ko alam kung sino ako, hindi alam kung saan patutungo. Ang utak ko'y litong-lito, hinahanap ang tunay na ako. Ngayon'y natagpuan ko na ang galak na hinahanap-hanap ko. Ramdam na ramdam ko na ikaw nga'y totoo. At ikaw nga ay tumating, binago mong lahat sa akin. Lumbay ko ay pinawi mo. Hindi ko kayang arukin, namatay ka para sa akin. Buhay mo ay inalay mo, dakila ang Sa ating buhay, yung masamang pinlano ng kalaban para sa atin ay kayang gamitin ng Diyos Ama para sa mabuti. Sabi nga ni Joseph sa Genesis 50:20, "You meant evil against me, but God meant it for good." Hindi pa kilala ni Marlon si Lord nung kinumprontan niya ang Diyos doon sa dagat habang lango siya sa bir. Kinwestiyon ni Marlon ang Diyos kung bakit siya binigyan ng ari ng lalaki, pero ang dinidikta ng utak niya ay lalaki rin ang makasiping. Lasing siya, puno ng galit, minumura pa niya si Father God, at sa gitna ng kanyang pagmamaktol, may hiningi siya kay Lord. Sana daw, paggising niya, babae na ang gusto niya. Hindi akalain ni Marlon na nakikinig pala ang Diyos Ama sa kanya ng mga oras na yun. Isang araw, gano'n na nga ang nangyari. Maraming nangyari kina Marlon at Jennifer na sa mismong salita ni Marlon ay wala sa ayos. Walang tamang relasyon. At kung tutuusin, tinatahak na nila ang malawak na daan patungo sa pagkawasak ng kanilang mga kaluluwa. Pero may plano si God. Nakita niya ang puso nila Marlon at Jennifer, at siya na mismo ang nagbago sa kanila. Hindi si Marlon at Jennifer, ang Diyos ang nagbago sa kanila. Isipin nyo, kung hindi pala sinunod ni Marlon ang plano at disenyo ng Diyos sa buhay niya, hindi sana sila ikanasal, wala sana silang masayang pamilya, at wala sanang MJ Samuel at Jens Matthew na mga anak nila. At kung hindi sila binago ng Diyos, hindi sana napatawad ni Marlon ang tatay at nanay niya, at hindi sana nabuo ang pamilya nila. Isipin nyo, lumalaki na ngayon sila MJ at Matthew at magkakaroon din sila ng mga anak. Wala sana lahat ng iyon kung nanatili si Marlon sa buhay ng isang binabae. Hindi nyo na itatanong ang meaning pala ng pangalan ng panganay na anak nila Marlon at Jennifer na MJ ay Miracle of Jesus. Hallelujah.
yung buo po kaming pamilya na magkakasama po habang buhay. Namin, Lord God, nawa kayo na po ang siyang patuloy na gumabay sa amin, Lord God. At ikaw na po rin ang siyang andyan, Lord God, na patuloy na gumagabay sa amin, Lord God. At sa buong pamilya, indirect, Lord God, tulungan niyo sila, Lord God. Proteksyonan niyo rin sila, Lord God. Gabayan niyo po rin, Lord God. At ikaw na po ang siyang andyan, Lord God, na gumagabay sa amin, Lord God. Nawa, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord God, na ibinigay niyo, nawa kayo na po ang siyang mag-guide sa amin, Lord God, kung paano namin gagawin ang aming gagawin, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord God, na i-control namin ang sarili namin, Lord God. At ikaw na po ang siyang andyan, Lord God, na promotekta sa amin, Lord God. Dahil alam namin na andyan ka na protector sa amin, Lord God. At alam din namin na andyan ka, Lord God, na tumutulong sa amin, Lord God. Dahil kahit hindi ka namin nakikita man, Lord God, ay alam namin na ikaw ang Diyos na buhay, Lord God, na namatay, Lord God, sa krus upang bayaran ng aming mga kasalanan, Lord God. Lord, pinapasalamatan ka po namin sa araw na ito. Nawa, ikaw na po ang siyang mag-guide sa amin. In Jesus' name we pray. Thank you, Holy Spirit. Amen. Habang tinititigan kong anak ko, every time, lalo pag napapagod ako galing sa palengke, uupo ako sa isang sulok, din tatakbo yung anak ko. Papa, I love you. Papa, God bless you. Parang ang sarap ng pakiramdam na sabi ko, habang tinititigan ko yung anak ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako na yung kasiyahan ba na kahit tumutuloy yung luha mo, ang saya, ang sarap sa pakiramdam na binigyan niya ako ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng anak na parang sabi ko noon imposible dahil nga isa akong bading, isa akong transgender woman. Ngayon, nilalasap na yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Pag nakikita ko yung mga anak ko, sila yung isa sa mga inspirasyon ko na pinagkaloob ng Diyos na magpatuloy ako, magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Lahat. Sila yung patunay na merong isang Diyos na magbibigay ng kasiyahan sa buhay ko sa pamamagitan ng aking mga anak. Pero nung nakakilala po ako sa Panginoon, imbis na galit, pagpapatawad po ang naisukli ko sa tatay ko at na-bless ko siya. Pero habang tumatagal po, imbis na galit, ang gagawin ko sa tatay ko, yung galit ba, may labas ko sa tatay ko yung sama ng loob ko, hindi na, parang sabi ko, kasi ang turo ni Lord, magpatawad. Pinatawad nga lahat ng kasalanan ko, kababuyan ko. Tatay ko pa kaya hindi ko kayang patawarin. Kung ang Diyos nagpapatawad, tayo pa kaya ni tao, di ba? Kaya, ang napakasarap kasi ng tatay ko, yung mga hindi niya ginagawa, binibilang ko siya ng relo niya na hindi niya never yung ginawa sa akin. Dugot pawis namin mag-asawa na hindi yung dahil sa mamahalin din. May kamahalan din siya na yung tipong gano'n na kahit mabilan man lang ako ng tatay ko, yung pagkain man lang, may sermon ako sa akin ng tatay ko na galing sa kanya na mahal niya ako. Pero okay lang. Napatawad ko po siya dahil nga si Lord na sa puso ko na siya. Kaya yun, hanggang ngayon po, maayos na rin po nakakasama ko yung tatay ko, nagkapatawaran na po kami at kinatumutan ko na lahat ng mga bagay na masasama na nangyari sa tatay ko. And yun na nga po, ang tatay ko ngayon ay kumilala na rin, nagpabaptize na rin siya, kumilala na rin po siya sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon, Diyos niya at Hari at Tagapagligtas at nakakasama na po namin siya na mag-church. And sana tuloy-tuloy hanggang sa dulo ng aming buhay. Maglilingkod kami sa Panginoon. Sa buhay ko, ako lang ang nasusunod at di kita pinapansin. Di ko alam kung sino ako, hindi alam kung saan patungo. Ang utak ko'y ito, hinahanap ang
tunay na